Lahat dahil nahuli niya ang magiging hipag niya na niloloko ang kuya niya. Ang kapatid na babae na labis na obsessed sa kanyang kuya, ay hindi na kayang pigilan ng demonyong lakas na pinigilan sa loob ng 13 taon. Sa isang iglap lang, ang mabangis na demonyong lakas ay hindi lang nagpapalaki sa kanya agad, kundi ginawang nakakatakot at malamig. Ang Miko ay natakot at tumakbo palayo habang gumagapang papunta sa lalaking bida na pauwi na upang iligtas sila. Ngunit sa susunod na sandali ay tila siya pa ang umatake sa kanyang kapatid sa yakap. Ang lalaking bida ay gulat na gulat, samantalang ang kapatid na babae ay masayang-masaya na parang isang makatarungang tagapaghiganti. Patay na siya, ikinasal na siya sa ibang lalaki. Hindi ba't ayos lang iyon? Ngunit bakit nga ba labis ang pagkahumaling ng kapatid na babae sa kanyang kuya? Noong bata pa siya, nadiskubre na kalahating demonyo ang katawan niya. Kaya't araw-araw siyang sinisigawan at binubugbog ng ama nila. Hindi matiis ng kuya, kaya't naglayas silang dalawa. Sa gitna ng panganib sa pagtakas, isang mabait na samurai ang tumulong sa kanila. Inampon sila at dinala sa kanyang nayon. Ang samurai ay ang tagapangalaga ng mga miko ng nayon. Tungkulin niyang protektahan ang mikong naglilingkod sa Diyos ng apoy. Bagaman may anak siyang babae na si Shirayuki, dahil kailangang manirahan ng miko sa dambana habang buhay. Kahit ang simpleng pamumuhay na magkasama ay naging mahirap para sa kanila. Sa pagdating ng magkapatid, naging mas masaya at mainit ang tahanan, upang masanay agad ang dalawa sa bagong buhay. Madalas silang pinapasil ni Shirayuki sa buong nayon. Kapag may oras, tinuturuan ng samurai ang bida ng espada. Tuwing natatalo sa ensayo, lumuluhod si Shirayuki para aliwin siya. Ang pagmamahalan ng dalawa ay palihim na pinagmamasdan ng kapatid na babae. Tahimik lang siya, dahil gustong-gusto niya na magkasama silang tatlo palagi, hanggang sa lumaki ang kuya bilang gwapong binata. Si Shirayuki ay naging isang magandang dalaga, samantalang si kapatid na babae ay nanatiling mukhang bata pa rin. Siyempre, dahil ito sa paggamit niya ng demonyong lakas, upang pigilan ang paglaki ng kanyang katawan. Ngunit gusto lang talaga niyang manatiling kapatid na babae. Ilang taon na ang nakalipas, inatake ng mga demonyo ang nayon. Napatay ang Miko, at ang samurai ay namatay din kasama ng demonyo. Kaya't sila ang nagmana ng tungkulin. Isa ay naging bagong tagapangalaga ng Miko. Ngunit ang bida ay tagalabas ng nayon. Hindi siya ayon sa tradisyon. Kaya't sa panahong ito, may dagdag pang tagapangalaga ng Miko. Isang lalaking may hati sa gitna ng buhok na anak ng pinuno ng nayon. Dahil paparating na naman ang panibagong pagsalakay ng mga demonyo, nagpupulong ang lahat kung paano haharapin ito. Ngunit walang plano ang pinuno ng nayon sa pulong. Nang matapos ang pulong, saka lang siya lihim na dumalaw. At para raw sa lihim na pagkilos, pinaalis pa niya ang tagapangalaga ng Miko sa silid. Kinabukasan, si Shirayuki ay bigla na lang nagbihis at umalis sa dambana. Pero dahil pinayagan ito ng pinuno, napilitan ng bida na samahan si Shirayuki sa isang araw na lakad. Iminungkahi ng kapatid na kumain silang lahat ng matagal nang hindi nasa salo-salo. Ngunit ang tanging nailabas ng bida ay ilang atsara at labanos lang. Nag-init ang ulo ng bida at gusto na niyang manuntok. Pero alam ng kapatid, na ang mabait niyang kuya ay puro salita lang, hindi marunong manakit. Sige na, subukan mo akong saktan. Isang suntok lang, okay na. Hindi nagtagal, natapos ang oras para sa kanila ng kuya niya. Pero masaya pa rin siya, dahil ang kuya niya ay makakasama ang babaeng gusto niya ngayon. Kung masaya si kuya, masaya na rin siya. Ngunit ang labis na pagkahumaling niya ay nagbabadya ng kapahamakan. Pagkatapos noon, ang bida ay kasama na si Shirayuki na nakabihis ng ibang anyo habang naglalakad sa bayan. Walang nakapansin na siya pala ang Mikong kanilang sinasamba. Lahat ay abala sa paghanga sa kagwapuhan ng bida. Sa tanghali, pumasok sila sa isang tea house at kumain ng mga merienda. Habang nag-uusap tungkol sa masasayang alaala, hanggang sa paglapit ng dapit hapon, saka lamang sinabi ni Shirayuki ang totoong dahilan ng lakad nila. Kahapon daw, lumapit sa kanya ang pinuno ng nayon. At ang pakay ay tungkol sa kasal ng Miko. Dahil muling paparating ang mga demonyo, hindi maaaring maputol ang lahi ng Miko. Kaya bago pa iyon mangyari, dapat ay magkaroon ng anak ang Miko. Ayon sa tradisyon, ang Miko ay kailangang pakasalan ang tagapangalaga ng Miko. Ngunit dahil tagalabas ang bida, sa paningin ng pinuno ng nayon, ang isa pang tagapangalaga ng Miko ang mas bagay na mapang-asawa. At hindi na rin tumutol pa si Shirayuki. Sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin, mas pinili niya ang tungkulin. Kaya ang kanilang pagkikita ay pamamaalam at sabay na pag-amin ng damdamin. Bagamat nagulat ang bida, hindi siya lubos na nabigla. Ang pangakong poprotektahan ng Miko ay patuloy niyang tutuparin. Makalipas ng ilang araw, nakita ang dalawang demonyo sa gilid ng kagubatan. Ipinadala ang bida upang labanan sila. Ngunit hindi niya alam na matalino ang mga demonyo ngayon.
Isang masalimuot na plano ang kanilang iniluluto. Tahimik silang naghihintay sa pagkilos ng bida. Ang babaeng demonyo ay palihim na pumasok sa bahay ng bida upang hanapin ang susunod na hari ng mga demonyo. Habang ang mabangis na demonyo ay ipinadala upang labanan at patagilan ang bida. Bagamat tao lang ang bida, at di hamak na mas mahina kaysa sa demonyong kayang durugin ang bato gamit ang kamao. Lamang naman siya sa liksi at talino. Sa isang siko ay nagkaroon siya ng espasyo, at agad naghanda para sa isang malakas na atake. At tulad ng inaasahan, isang malakas na putok ng espada ang hamati sa ere. Naputol ang kaliwang braso ng demonyo. Ang nakapagtataka, hindi nawala ng bait ang demonyo. Bagpos, kalmado pa itong nakipag-usap sa bida tungkol sa pagpaparami ng lahi. Bagamat may libong taong buhay ang mga demonyo, wala silang katatagan na tulad ng mga taong nabubuhay lamang ng 100 taon. Kaya halos wala nang natitirang demonyo ngayon. Nagtataka siya kung saan nanggaling ang lakas ng bida. Sumagot ang bida, iyon ay lakas ng pagtatanggol. Dahil dito, tinanong din ng bida ang demonyo. Bakit kaaway ng mga demonyo ang tao? Sagot ng mabangis na demonyo, iyon ang kanyang misyon. Handa siyang mamatay para sa layunin ngayon. Kapwa silang may paninindigan. Wala nang puwang sa pagkakasundo. Kaya nagsimula na naman ang panibagong labanan. Ang kakayahan ng demonyo ay asimilasyon. Kayang palakasin ang katawan sa sukdulen. Pati ang pagbabago ng estruktura ng buto. Ngunit hindi inaasahan. Isang suntok lang ng demonyo ay palm unit sa kaliwang braso ng bida. At ang espada niya ay nabali rin. Parang tapos na ang laban. Ngunit biglang parang may mata siya sa likod. Himala niyang nahawakan ang naputol na espada. At itinarak ito sa puso ng demonyo. Ngunit ngayon, kalma pa rin ang demonyo. Tila ba alam na niya ang magiging katapusan. At sinabi pa niya na ang kasamang demonyo ay may kakayahang tanaw sa hinaharap. Kayang silipin ang darating. Pagkaraan ng 170 taon, lilito ang hari ng mga demonyo sa lugar na ito. Bago siya mamatay, iniwan niya ang kanyang braso ng kirin sa bida. At nag-iwan ng huling tanong. Sabi mo, ang iyong espada ay nabunot para ipagtanggol ang mahalagang bagay. Kung gayon, muli kitang tatanungin. Kung ang bagay na panang akong poprotektahan, ay nawalan na ng halaga para ipagtanggol. Saang direksyon mo ituturo ang iyong espada? Hindi nagtagal, nawalan ng malay ang bida. Pagkagising niya, himala na muling nabuo ang kanyang braso. Wala nang oras para mag-isip. Agad siyang tumakbo pa uwi. Lubos siyang nababahala na baka ang kapatid niya ang tinutukoy sa propecia. Samantala sa kabilang bahagi ng nayon, natagpuan na ng babaeng demonyo ang kapatid. Gamit ang kapangyarihang tanaw sa hinaharap, ipinakita ng babaeng demonyo sa kapatid ang maikling hinaharap. Kung wala siyang gagawin, ang babaeng mahal ng kanyang kuya ay malalapastangan. Hindi niya matanggap ang nakita. Para sa kaligayahan ng kuya, pinili niyang maniwala sa babaeng demonyo at pumunta sa dambana. At gaya ng inaasahan, inatake na ni anak ng pinuno ng nayon si Shirayuki. Matapos mabulag sa kanyang mga salita, si Shirayuki pa ang kusang lumapit. Sa oras na kritikal, binasag ng babaeng demonyo ang pader gamit ang espada. Namangha ang kapatid sa nasaksihan. Hindi na niya kinaya. Akala niya'y sapat na ang paglimita sa sarili. Ang pagpigil sa paglaki at pananatili bilang bata, upang manatili siyang kapatid ng kuya. Akala niya'y kakayanin niyang masdan ang kuya na masaya. Ngunit ang pagtataksil ni Shirayuki sa kanyang kuya, ay tila isang personal na pagtataksil sa kanya rin. Isa lang akong Haim na nabubuhay para kay Kazano. Dahil naniniwala ako na ito ang tanging paraan upang masakliyan ang damdamin niya. Sa patuloy na pang-uudyok ni Shirayuki, tuluyang nabaliw ang kapatid. Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo. Pero sinayang mo lang. Isasara ko na ang bibig mong nakakasuya. Kasabay ng pag-uudyok ng babaeng demonyo, nagdesisyon ang kapatid na patayin si Green Tea para sa kuya. Sa pagputok ng mabagsik na demonyong enerhiya, bumalik sa kanyang tunay na anyo ang kapatid. Hoy, Haim-sama, mamatay ka na. Gusto pang gumawa ng hakbang ang anak ng pinuno ng nayon. Sa isang iglap, tinadyakan ng babaeng demonyo palayo ang anak ng pinuno. At ang espada ay eksaktong bumagsak sa paanan ng kapatid. Hindi na siya pinigilan ng babaeng demonyo sa kanyang paghihiganti. Bitbit ang anak ng pinuno, umalis siya roon. Kakabunot pa lang ng espada ng kapatid. Biglang sinipa pabukas ng kuya ang pinto. Agad na tumakbo si Shirayuki papunta sa yakap ng bida na parang nakakita ng tagapagligtas. Pero huli na ang lahat. Sa ganitong sitwasyon, ang kapatid ay parang walang pakialam, para lang siyang nakatapak ng langgam. Patay na siya, ikinasal na siya sa ibang lalaki. Hindi ba't ayos lang iyon? Kuya, siguro panahon na para umuwi tayo. Medyo pagod na ako. Pagod. Dahil nalinis ko na ang lahat ng kailangan linisin. Yung mga taong nag-alaga sa atin sa Kazeno, nilapastangan mo. Pati si Shirayuki, pinatay mo. Sinira mo ang lahat, at ito lang ang masasabi mo. Ito lang ba talaga? May problema ba? May
Problema, ang kawalan ng malasakit sa buhay, ay nagpaparamdam sa bida na ang dating kapatid niya ay wala na. Ang natitira na lang ngayon ay isang demonyong nilalang. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip. Nang maputol ang espada, ginamit niya ang bagong brasong kirin. Nakita ng kapatid na hindi na rin niya kayang kumbinsihin ang matigas na loob na kuya. Ayaw na rin niyang mabuhay pa. Kung ganoon, mas mabuti pang maguno na ang buong mundo. Itinarak niya ang kamay niya sa tiyan ng bida. Pero nang susubukan niya itong hugatin, tumambad na hindi niya na ito maialis. Ang sumunod ay isang atakeng hindi na niya matatakasan. Sige na, suntukin mo ako. Isang sapak lang naman ang kailangan. Nakakatayo pa siya, nang makita ng bida na buhay pa ang kapatid. Muli siyang nagtipon ng lakas para umatake. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ng bumalik na babaeng demonyo. Sa ilalim ng kanyang proteksyon, dahan-daang lumayo ang kapatid, habang nanginginig ang katawan. Kinamumuhian ko ang lahat sa mundong ito. Kaya sisirain ko ang lahat, hanggang sa wala nang matira. Wawasakin ko ang lahat, hanggang sa pinakahuli. Kahit gaano pa ito katagal, babalik at makikita pa rin kita. Nang marinig ito, tumawa ng malakas ang babaeng demonyo. Ang hinaharap na nakita niya ay unti-unting bumabalik sa tamang landas. Para sa kinabukasan ng lahi ng mga demonyo, wala na siyang pagsisisi kahit mamatay. At ngayong gabi, itinakda na ang pagkatalo ng bida. Wala siyang nailigtas, matapos muling maitatag ang nayon. Nag-isip ng malalim ang bida at nagpa siya na umalis. Simula ng kanyang bagong landas ng pagsasanay. Dahil sa loob ng 170 taon, sa taong 2010, babalik ang hari ng mga demonyo kasama ang kanyang hukbo para maghayganti. Bilang paghingi ng tawad, iniabot ng pinuno ang espiritual na espada na, Yorai, 1,000 taong dinasa Syra. Dahil kung hindi dahil sa kanyang pagiging makasarili, na pinilit pakasalan si Shirayuki sa anak niya, hindi sana nangyari ang trahedyang ito. Bukod sa maalamat na espada, may isa pa siyang regalo bilang kapatawaran. Kung sa mahabang paglalakbay mo'y makabalik ka sa Kazano, itatalaga ko ang isang dambana na para sa'yo. Tungkol sa pangalan nito, tawagin natin itong Shinta Shrine. At dumaan ang 170 taon. Huling nagbalik ang bida sa lupang ito. Paumanhin po, ikaw po ba ang Miko rito?